Sa ilan na ngayon? 5,000 na PNP? Putragis kayo, mali kayo, tumigil kayo. Wala man lang na isang general na PNP. Kung kinakailangan, sige, hatiin na lang natin yung organization. Padidilaan ko sa inyo lahat yung simento para yung patak ng ihi ninyo, matikman nyo. Mga hayop kayo, mga polis. Gago kayo lahat ng polis. Makita ko naka-uniforme ng polis, uupakan natin, huhulihin natin. Kaya kayo, mauwi kayo, matakot kayo. Huhubarin nyo yung uniforme nyo. You will all be outlawed. Sige mangyari yun? Ha? Sa ilan na ngayon? 5,000 na PNP? Putragis kayo, mali kayo, tumigil kayo. Wala man lang na isang general na PNP. Kung kinakailangan, sige, hatiin na lang natin yung organization. The bad eggs from the good ones. Kasi nadadama yung buong organisasyon. It goes to show, walang kaprinsip-prinsipyo ang organisasyon, ang mga tao. Kasi kayo, mga hinayupa kayo, kahit kayong matitino at mababait, wala naman kayong mga balls, wala naman kayong mga moral fiber para piliin yung mas dapat piliin. Timbangin nyo, ayaw yung timbangin. Ang timbang ninyo, yung sarili ninyong bulsa, sarili ninyong pamilya. Kaya talagang wala rin kayo, bagsak din kayo. Kaya nga hanip kayo. Sa akin, mas maganda, i-abolish kayo. Sa akin, mas maganda, tayong taong bayan, taxpayer, tumigil ang hindi na yung sweldoan yung mga yan. Sa atin, saan kayo nakakita? Na-stress tayong lahat dahil sa mga hinayupak na yan. Mga hinayupak talaga. Ano, aabla kayo? Mga hinayupak kayo? Ha? Malapit na ang oras nyo. Malapit na. No? Sa susunod na vlog, mag-iingay pa ako. Namahinga lang ako Tapos yun, dinagdagan nyo pa ng dinagdagan yung pwersa nyo. Mga gago kayo. Binigyan ko kayo ng ultimatum na kayo, lay down your firearms, remove your magazines, and then walk out of it. Hindi, nagmatigas pa kayo ng bambo pa kayo nag-pepper spray pa kayo, mga hayop kayo. Talagang galit na galit ang mga tao sa inyo. Kahit yung mga Pilipino na pro-BBM, galit sa inyo. Kasi kung kayo, mga pro-BBM, at hindi kayo nagagalit dyan sa mga, sa mga ginagawa ng PNP, at sasabihin ninyo tama lang na masaktan niyang mga KOJC, mga halimaw kayo, demonyo, pare-pares kayo dapat mga mamatay. Nahayop kayo? Desecration. Okay. Para mga kababayan maintindihan ninyo, para maintindihan ninyo, ang usapan namin, Mrs. ko pa nagsabi, isang retired auditor, Mrs. ko pa nagsabi, ito Mrs. ko, napakamalumanay niyan yung matalino yan matalino pa sa akin yan Kaya nga ako auditor, state auditor po, ayaw lang magpa-promote, dapat yung commissioner pa pero nag-retire na rin. Nung naging, nung naging manager ako dito, ayan manager Nung manager ako dyan, retire siya. Kasi may trabaho ko. Tapos umalis din naman pala ako. Well anyway, yun ang bumubuhay sa amin, yung pension, pension niya. Ako wala naman akong pension So sabi niya, walang niya yung mga Tapos napag-usapan namin, kunwari ako yung may warrant of arrest, isipin niyo mga kababayan kunyari kayo ang may warrant of arrest. Kunyari ako mismo, kakablog ko, may warrant of arrest ako. And then, dumating dito sila, may warrant na bitbit. Pasig din, kasi taga-Pasig ako Pero elsewhere, pero hindi sila sigurado kung nandito ako. Umalis ako, pumunta ako sa farm. At tinignan ko yung mga lansones, So, aanin aanin na. So, makakatikim na naman ako ng lansones. So, pag
dating ng mga polis dito, utang ina, libong polis. Tapos noon, sasabihin nila, ayan, warrant of arrest. Marunong yung asawa ko, pag tingin na ganyan, sa Pasig ito Wala siya rito. Sabi. Intindihin nyo, ha? Wala siya dito. Nasa ibaba siya. Siyempre, hindi sasabihin ng misis ko, saan ako doon? Bala kayo maghanap. Kayo may warrant of arrest Tapos sasabihin, wala siya dito. Pinilit pumasok sa bahay. Tapos nun, inukupan nila yung bahay. Tapos naghukay-hukay na sila rito. Dito pa natulog. Dito ginamit yung CR. Kita niyo yung bugalga na CR. Puta na mga yan. Kung akong commander ninyo, kung akong official ninyo, pagka nakita ko yun, mag-iikot kasi ko kung ako'y official. Bakit? Wala tayo sa sarili nating kampo. Kung yung kampo natin, nililinis natin, kada Sabado, kada SI, Saturday Inspection, tapos pumunta lang kayo sa ibang lugar, no? Sa KOJC compound. Putya mo yung CR, imumudmud ko yung mukha ninyo doon para madala kayo. Padidilaan ko sa inyo lahat yung simento para yung patak ng ihi ninyo, matikman nyo. Mga hayop kayo, mga polis. Gago kayo Kulang kasi kayo, no? Sa hazing, kulang kayo ng ma-smash. No? Kulang kayo sa malutong. Ang tatapang ninyo kasi yung mga nandoon na mga tao, walang kalaban-laban. Walang kalaban-laban. Subukan ninyo may dumating dyan 1,000,000 na tao. Ano, lalabanan nyo? 5,000 lang kayo? Kung may 1,000,000 dyan na taong dumating, wala nang respeto kunwari sa inyo. Yung mga checkpoint, sagasaan lang nila. Sagasaan nila. Ano? Hindi nyo kami pararaanin? Ha? Paiirali nyo yung pagka-brusko ninyo, pagka-arogante ninyo? Gusto namin dumaan. Bakit? Kalsada natin to Pagbabawalan nyo kami, ilan nyo na sa checkpoint? 10, 20? O yung sasagasa sa kanya daan 1,000 Mau-overwhelm yun, dadating yung punto sa ganon. Sige pa, gawin nyo pa yung kawalangyaan ninyo. Tapos nun, mag-converge lahat doon. Kunyari may 1,000,000, yari kayo. Yari kayo. Hindi na matatakot ang tao sa baril ninyo. Because kayo, kung gagamitan nyo ng baril, lalo kayong mauuwi sa... Bibigtihin kayo ng tao. Magkakaroon ng People's Revolution. Yun yung sinasabi kong iwasan ninyo. Filipino Revolution. Yun yung iwasan ninyo. Ilang beses nang isaksak sa kukote ninyong mga bobo kayo, yun ang iniiwasan natin na mangyari. Because the moment the people of this republic decide to take the law on their own hands, they will not respect the PNP. And you will all be outlawed. Gusto nyo ba mangyari yon? All it takes is one leader, isa lang, not even Sara Duterte. Not even Sara Duterte. All it takes is one leader na talagang galit na galit at meron ng hinaharbor na sama ng loob sa PNP. No? Marerepress lahat yan from memory. Kunyari, yung asawa niya, ni-rape, o kaya yung anak niya, pinatay ng PNP, sinubsob sa etc. Siya rin pala mismo, hinuli siya, pinlanting ng evidence, nakulong siya 5 taon. May ganun ba? Hindi nyo naintindihan na all it takes is one leader to stand up and then tell everyone, sundan nyo ako. Putangin nyo. Lahat ng polis, makita ko naka-uniforme ng polis, uupakan natin, huhulihin natin. Kaya kayo, mauwi kayo, matakot kayo. Huhubarin nyo yung uniforme nyo. You will all be outlawed. Sige mangyari yun? Ha? 119 million Pilipino. Silang kayo? Pinagmamalaki nyo, 200,000? Alam nyo, pagka ang taong bayan, nag-decide na mamatay kami. Like what KOJC is doing, hindi nyo matatakot. No? Ay, 1 million lang ang pumunta dyan. Kita nyo, kundi kayo natakot 1 million lang.
Tapos pagka pinutukan nyo ng baril, another million will come, another million, and you will be overwhelmed. And later on, magiging rebelde kayo, tutugisin kayo ng armed forces, patay kayo, good luck, patay. All because, ang titigas ng kokote ninyo. All because, panay kayo shabby. Kaya kayong mga PNP matitino, pagsabihan nyo na yung mga kasama nyo, umalis kayo dyan. So what kung i-violate nyo yung order na lousy, na illegal? Pero ginagawa nyo yung tama para sa taong bayan. Iikot ang gulong. Malapit na nga umikot ang gulong. O di kayo, magpa-reinstate kayo. Ngayon, yung buong PNP, mapagkakatiwalaan ba ngayon? Hindi, sa akin, lahat yan. Undergo a strict, very strict, unbending na recruitment process. No? Madam President, walang problema yan eh. Ititrain namin yan eh. Train namin yan. Talagang pagsasapakin namin yan eh. Talagang ayusin namin yan. Pagka may tendency na na magwalang yan ng taong bayan, ay talagang pahirapan namin. Hanggang sa mag-quit. 6% authorized casualty. Okay lang mamatayan. Barilin ko yan sa training. Trantadong mga yan. Ang tatapang eh. Ang tatapang talaga. Tapos gagamitin nila yung posisyon nila para mag-terrorize ng mga Okay, hindi lahat. Hindi lahat. Ano ginagawa ng mga matitino? O 200,000, ibig sabihin, walang pipigil doon sa 5,000. So, ibig sabihin, yung 200,000 na PNP natin, mga walang silbi, mga walang prinsipyo, hindi nyo kayang i-police yung sarili ninyo? Talagang failed institution kayo. Kaya nga, wala ako sa bahay. May warrant of arrest, pinasok. Ang daling intindihin, mga kababayan. Pinasok yung bahay. Tinadyakan yung asawa ko, ginapos, sinadsad yung muka, sinipa pa. Yung 87-year-old, pineper spray pa. Pineper spray na patraidor. At ginamit na nila dito lahat ng gamit. Yung hiniga nila, doon sila humiga. Tapos noon, yung CR, doon sila lahat dumumi na hindi man lang nila linisin. Yung mga upo sa sigarilyo nila, kung saan-saan itatapon. Tapos yung mga aso namin, putang ina nyo, mga aso namin, pinagsisipa. Mga hayop kayo, tatapang ninyo. Ang dapat sa inyo, firing squad, lahat. Ang dapat sa inyo, Wrath of the Filipino People, WRATH. Hindi yung daga na yung heartbeat ang nakukuha nila. Wrath of the Filipino People. Sipin mo, 87 years old, no? Nanay namin sinasabi, mga ano sabi nyo? Mga walang puso. Walang puso. Oh. Walang konsensya. Walang konsensya. Parang hindi nag-aral. Parang hindi nag-aral. And yet we are paying them. Binubuhay natin sila. Yung pinapakain nila sa sarili nila, sa bisyo nila, sa pamilya nila, galing sa taong bayan. Kaya, Madam President, effective immediately, pagka umikot ang gulong, Madam President, effective immediately, terminate funding. DBM, cut the funding budget, the budget allocation for the PNP. Let them dry out. Putangin na nyo. Sorry. Let them dry out. Tantado kayo, hindi kayo maasahan to serve and protect, and yet you are terrorizing the Filipino people. Shut them down.